Okay, magandang araw sa lahat. Magandang araw sa ating mga subscribers. Yan, saan man kayo sa sulok ng ating mundo. Yan. Shoutout natin mga yan, mga newbie. Ito na yung ating yung ating piyesa dumating na. So, maumpisa na natin yung modular aluminum cabinet. Yan, with drawer yan at merong mga pintuan. So, ito ang kasalukuyan tayo nag-aayos ngayon ng puputulin. Ayan, ito na naman tayo sa paborito nating mga piyesa. Mga main frame natin kasi mas maganda kung mas matigas talaga. Sa iba yung tindig niyan. Actually maraming brand naman ang magandang piyesa. So nagkataon lang na mas malapit sila sa akin kaya sa kanila ako nakakakuha niyan. Ayan. Shoutout sa AMC, sa buong AMC. Shoutout din sa buong Panig at sa mga karancho ni Kuya Ramil. Huwag kang tatampo Kuya Ramil ha. Alright. Yan. Simulan na natin magputol ngayon. Igagayak na natin yung bawat pyesa ng ating aluminum cabinet sa ilalim ng lababo. So medyo mahaba talaga yung cabinet ng pinagagawa sa atin. Yan. Ang haba niya ay 66 1/2. Kung mapapansin nyo, minarkahan ko na yan kanina. Yan. Okay, tapos natin putulin yung mga ibang pyesa natin. Yan, nagputol na rin tayo ng bracket. Yan. And then, sisimulan tayo mag-bracket ngayon. So, ito na yung ating guhit ng partition yan. So, ito na yung magiging posisyon ng drawer natin na 6. 2, 2, 2. So yan, nailagay na lahat yung poste. Ayan. Okay, update na lang tayo. Okay, ito na yung ating narating. Medyo fast forward yung ating video. Yan, sana huwag tayo makaka-copyright at meron tayo nadidinig na mga kanta. And then ito na yung mga pabahay ng ating mga drawer. Yan. 1, 2, 3, 4, 5 at ito pang 6. So, yung 4 lang ang may laman dyan. Yung 2 is empty. So, yung tray natin is 4 pieces yan. So, ito yung sa spoon. And then, ito yung mga platito, yung mga small saucer. Yan. Tapos, ito nga yung sa may yung nakabukas doon yung lagayan ng mga saucer. Yan. Ito pala, may picture pala dito. Ayan, pwede kang maglagay ng kaserola. Pwede kang maglagay ng baso. Anything na po pwedeng, kumasya doon sa loob niya kasi yan is naka-open. Pwede. Maliban lang dyan sa mga ganito kasi dito talaga is ang organized na rito ay para lang sa spoon, then platito, mga tasa, platito at saka mga mangkok.
Dito yung mga baso at saka yung mga ano natin, mga mugs, coffee mug, yan. Ito yung mga plato. Yan. So yun na lahat yung ating naiporma. Hindi ko na kinuhanan ng ano yan, ng video yan. Sorry, masyadong maingay. Hindi ko na nakuhanan ng video to kasi meron naman mga nakaraang taon na may mga video naman itong pananat ng ginawa. Ito yung hindi na binabrakitan yung sulok, kundi yung naka 45 yung kabila at saka yung kabila ay merong kaltas tapos pinagsasalubong. Kaya kakatipid tayo dito sa bracket and then nire-rivet na lang natin yan. So yung ilalim nga pala niyan is nilagyan na natin ng angular na 1/2 yung makapal. Then pag nilagay natin dyan yung ating composite panel o yung cladding, so yan na yung sasalo. Okay, update natin to. Ito at nagkakabit na tayo ng drawer at drawer guide. So yung nabili natin na sa tray. May kasama ng ganito. Yan, 1, 2, 3, 4.
Okay, ito na yung ating drawer. Nakagayak na lahat yung kanilang mga pintuan. And then, kompleto na lahat ng takip niyan maliban dun sa screen na tapat ng gasol. At yung mga handle na lang. Actually, yung handle ng mga drawer is andyan na. So, yung bracket noon ang wala pa. So, this week, makakabit na natin yan. And then, to follow na yung mga, yung mga kasunod niyan. Basta, wag po tayong maiinip. Maghihintay lang po tayo. Kung sino po yung naunang nakasalang, ayun po yung ating tinututukan para mayari. At pag naikabit naman po ito, ay kahit anong araw, ay masisimulan na yung para sa inyo. So, pakita natin pagka tayo ay nagle-layout ng takip ng drawer bago natin siya idikit ng silicone. So, kung mapapansin nyo ito, pinakatakip dito is layout muna natin kumauna para makuha natin yung ibabaw nito at yung ilalim doon. Yun. Mapapansin nyo, pantay na yung ilalim doon, tapos dito pantay na rin yung ibabaw. So, itong pagitan dito, binibigyan natin ng clearance yan ng 764. Yan, tapos guhitan natin yung dito. Then doon, guhitan din natin, tignan natin kung balanse yung magkabila. So, pag tinanggal natin yan, nakikita natin yung pagkakaguhit natin doon kung parehas lang ng clearance yung pagkakapasok doon sa pinaka-tubular o kung 1/4 ng 1/4. Then, sunod na natin to. So, pwede na natin kuhanin lahat yung yung natitira. Puro ganun ang magiging clearance niyan. And then, pagdating doon sa dulo, kung gaano kababa yung naging dyan, takbo ng ilalim ng takip ng drawer, dapat ganun din doon. So, ang ginagawa ko, meron ako dito screen frame ng traditional. Ito mismo yung ginaguide ko dito. Ito mismo yung ginagawa kong pang-guide para pantay-pantay lahat sa ilalim. Tapos sa ibabaw is sigurado pantay-pantay din naman yan. So yun lamang, ang susunod nating video is kung paano na siya ididikit. Then mag-overnight yan, kinabukasan pwede na natin siyang lagyan ng screw sa loob. Pag matigas na idikit, hindi nagagalaw yan. So yung pagkakaalahin natin, dapat iayos natin mabuti. Kasi once na tumigas na yung silicone doon sa pagkakalagay natin ng doon sa may pinaka-frame niya sa kasakit, kinabukasan hindi na yan po pwedeng baguhin kung hindi tatanggalin yung silicone o kakatingin ulit. So, ganyan lamang yung ating gagawin. Huwag muna natin tanggalin itong isa na to. I-layout muna natin yan ng maganda. Yan. Tapos, pag nakuha na natin taas baba niyan, pwede na natin tong itapal kung nalagyan na natin ng silicone kamukha kanginan. Then, overnight, plus ngayon, bukas, lagyan ng screw sa ilalim. Okay na yan. So, ganyan lang kadaling mag-align ng pinto ng drawer. Yan. Huwag na natin pahirapan yung sarili natin. Ganyan lang talaga. Hanggang dyan lang. Thank you for watching.